Sabi ni Midnight throughout the entire playoffs, may mga logic at may mga rason ang Selena pick. Pero minsan, hindi mo kayang pigilan yung mga manlalaro na sobrang galing lang talaga mag-Selena that it defies the logic and reason as to why kukunin mo ang isang Selena. Yan na ba ang sagot ng TLPH as we enter game number 4? Si Chef Sanji ba muli ang magluluto patungo sa kanilang tutu na inaasam? Nako, parang napaka-importante dito yung magiging positioning ng ating dalawang mages. Parang nagkapalit muna sila ngayon ng mundo. Kasi Super Prince yung normally gumagamit. But because of that Kufra din, Oheb dito is magpo-purify for this game. Makikita na natin ang continuation ng ating Best of 7 Grand Finals. Match point na ba? Ang tanong ay pumunta na tayo sa casters. Ano nga ba matutuloy? Tutu nga ba or tuloy-tuloy na panalo para sa Onyx? Pasok muna tayo on to our game number 4 sa Onyx Philippines laban sa Team Liquid Philippines. Nakakakilig makita, no? Itong si Sanji at si Super Prince na nagpapalit-palitan lang ng mga heroes. Sila kasi yung living exception sa rules. Alam mo yung mga immortal, bawal mo lagyan ng yan eh. Bawal mo lagyan ng rules sa buhay. Tama naman, masyado na sila malakas para sa mundo ng mga tao. At ngayon sa pagiging immortal or the quest to immortality, makikita natin against all odds, it's all about the execution of the player itself din, Midnight. Oo, it's Brusco dito. Mainit na naman yung mga pagtalon-talon sa mid lane. But then again, there is that factor from the side of Onyx Philippines no, na hawak din ni Kelra dito yung kanyang Beatrix na matagal-tagal din nating inabangan. Diba? Ang dami ng moniker na dumaan. And now the Golden Goat na nga lang din, road to championship, the road to the eventually titulungan na makuha muli. Pero para sa Team Liquid Philippines, meron kasi ditong parang more on the Big Four title yung gusto nila makuha, madagdagan yung selyo dun. Oo, no, marami-rami sa kanila mga miyembro ang nakakuha na ng titulo ng MPL Philippines at gusto nila itong madagdagan. Oh! Para madadagdagan ata ang buhol ni Brusco! Oh! First blood kagad, Carlito makakakuha nun. And guess what? Sanji, nag-iinit na naman. Pinapainit ang kusina. And ready magluto with the arrows. And may kasunod pa na nakuha dito sa mid. Pero dito sa may bandang baba naman, palitang Oheb and Kelra. But going back, Midnight here on to Sanji Selena. Nakakadalawa na si Sanji. Kaya pala auto-approve kay Sir Buritz. Oo naman, matik talaga yan. Actually, kahit sino nga sa dalawang ito, Super Prince at Sanji, okay na okay. Oh, wait lang Sisimula na rin at Team Liquid Philippines yung unang paro ng laban. At si Sanford ang umaabante. Sa sobrang hot na hot, si Sanji na nga nagsimula. Maganda yung forward march dito nila Sanford, preventing anyone na makasilip man lang sa pagong. Alam mo, at this point, kapag ganyan yung early start ng Team Liquid Philippines, magre-request talaga ng item yung Onyx dito mula kay Athena. Ibigay mo na yung shield namin. Mamaya, ayan, nagkakasma ako. Pero kidding aside though, para dito sa TLPH, more on the early talaga pag may Selena kayo, di ba? Kailangan gumana agad. Oo, ako alam ko yan. Alam mo naman, isa tayo sa mga kinapipitagang Selena user ng Pilipinas. Oo, pag ako naka-room tapos naka-Selena ka, di pwedeng wala tayong ganap sa buhay. May mabibigyan di ba? Yan speaking of ganap, gaganapan ata ito ng Team Liquid. Pero Zinone lamang at binugaw dito itong si King Kong. Ngayon, na-discuss natin yung strength si Sanji. Ngayon para sa Onyx naman Midnight for Super Friends. I would say na yung Farsa dito malaking threat laban sa mga objectives, laban sa mga pang-zone, and also it forces Cartesi to sort of answer the Farsa first. Yung shadows na talagang dapat pag-ingatan kasi kapag hindi kumagatan kay Super Friends, yung Feathered Airstrike magiging safe for Onyx Philippines. Pero ang problema ng Onyx ngayon is ang laki nung gap ni King Kong at ni Cartesi. Napakataas nung XP ni Carl. Okay, binanggana dito si Kera. Atras muna siya. Pana? And this time ay ba? liit ng buhay. Kailangan niya lumayo yung Super Prince. At yung both Feather Earthing gamit. Pero si King Kong to the rescue na rin. Magsasasayaw na with electrifying beats at napatay ng mabilisan itong si Oheb. Overall, nakita natin yung epekto nung Selena or rather Farsa ni Super Prince. Yung Selena ni Sanji nahirapan doon. Pero ito, tatama! Naku, malaking epekto talaga! At si Super Prince ay natunaw din! Napakalaking epic 2. Nung tumamang Feather Airstrike dito mula kay Super Friends, pero nandoon din naman yung sagot ng TLPH. Tuloy-tuloy na suntukan
sa pagitan ng dalawang team. Pero ito, gusto ko lang i-highlight si Kelra ni Rush. Walang kahit anong item, by the way. Walang kahit anong item. Naka-Sea Halberd. Grabe. Yung Beatrix, anti-shields lang laban sa Team Liquid Philippines. Kailangan niya lang talaga makasurvive eh. And those shields is really crucial na nga lang. Oy! At yung pana na naman. Tumama na naman yung Abyssal Arrow in Trap. Kill na dito, ang baba ng buhay, 40%. Pero nagpaulan lamang siya, buhay pa rin. At tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines. At magsisimula na ang Onyx na pumwesto dito sa ikalawang Okay, sakto. Hunter Infinix in-game equipment, Midnight. Ka-highlight lang natin ulit. Ngayon pa lang siya nag-boots. Oo, ngayon ko lang nakita to, yung rush ng Halberd. Although typical naman, na kapag may kalabang kang marami shields, pero yun lang. Ayan ang hindi typical. Ayan ang hindi typical. Walang pantaka si King Kong. Nasalo niya talaga yung shadow kill. Ang sakit. Yun yung pinaka-perfect na sitwasyon para sa Hayabusa. Pero ngayon, perfect situation. Turtle ba to? Para sa Team Liquid. Libre na kasi nahawakan na ng Liquid Philippines dito. And unfortunately for Onyx, nasa gold lane side yung Turtle. So, hindi rin ganun kadali tumulong for Onyx Philippines kasi naka-ready rin naman si Oheb in case na lumaban dito yung Onyx Philippines. So, tuloy-tuloy lang yung pag-snowball dito ng Liquid Philippines. Cartezy, constant invades against King Kong. Plus, hindi mahihirapan si Oheb na humabol. Pero sa ngayon, kita mo si Ford! Stanford! O yun na, pumasok na. Nagamit na yung Venice Rage. Ngayon, alis mo na din si Cartezy pero nakasali mo yung grab. Natama ba yung Abyssal Arrow? Hindi. Kasi hindi na rin mag-go dito ang Onyx Philippines. At malaya nilang makukuha yung posisyon dito sa may bottom lane. Pero yung kamuntikan, yung Onyx doon, buti nakaharap na magandang set dito. Si Brusco, huminto eh. Huminto yung laban para nagliparan yung tatlong members dito for either side. Yeah. Pero nakakaharap naman ng trade dito yung Onyx Philippines so far. Pero naiiwan si Oheb, naiiwan si Oheb sa kusina. Kumbaga, nakakakuha man sila ng tore, pero what they're not expecting was that si Oheb ay malaya. Pero dito, hindi malaya sila. Kirk, hinahabol-habol nila Sanford. Okay. King Kong, Na-force yung flicker ni Kirk dito habang andito yung mga dash. Mula sa kanya, pana. tumama na naman yung Abyssal Arrow. Ang lala. Galing kay Sanji. Ibang klase talaga to. grabe. Gusto niya lang naman maglaro. Aray ko po. Isa na naman pa, natatama. Brusco. Buhay pa ba siya dito? Wings by wings ay nagamit. Sinakripisyo ni Brusco yung kanyang sarili para saluhin yung mga damage na dapat ibigay ng Team Liquid. Hinarangan yung mga glulets, ginamitan ng bouncing ball. Pero yung nakita kong graphic kanina ay hindi masaya kung Onyx fan ka. 2,000 yung lamang. Kaya Oheb. Oy, Oheb! Ito po nga, parang lugi ata. Oheb! Oh my goodness! Taji, Napatay si OM 1v1. Pero dito lang reinforcement mula sa Team Liquid Philippines. And Onyx Philippines ngayon ay sisilip lamang. Ibibigay ba nila si Kirk? Parang yun na nga ang magiging desisyon. 3 laban sa isa. Mapamatay si Kirk. Team Liquid Philippines, 4K gold din na. As much as napakaganda ng attempt na yun from Keller, namatay din naman siya. Pero kahit paano pinakita niya, kaya niyang patayin yung Harit, pero may tinamaan na naman ng pana. Ayan, pumasok na si Carlito. Andito yung mga pana! Cartezy, ladies and gentlemen! Ngayon naman Sanji! Sanji! Naku, sinasay Stefan, pero mamatay din siya mula sa kamay ni King Kong. Pero hindi pa tapos ang laban. grabe. Ang dami nangyayari dito, Midnight. Ayaw. Pero na nga ba yung dapat nating mas tutukan doon? Ayaw magpa-analyze. Feeling ko play-by-play na ako ngayon. Lahat i-play-by-play na lang natin. Kasi sa mga pangyayaring ganun nakikita natin, yung chase, yung break, and as well as yung pick-off doon ni King Kong. Okay. Pinakita naman ni Kelra na kaya niyang labanan yung Harit kasi konti yung shields na na-generate ni Oheb mula sa kanyang mga chrono dashes. So yung damage, medyo kahit paano nasasagot na ng Onyx Philippines. Pero yung onslaught ni Cartezy dito, yung technically wala pa silang answer. Even though nakakuha sila ng kill kay Sanji in the mid, ang daming resources na expend. Si Cartezy, every time na may shadow, nag-aaharap ng target dito yung TLPH. And continuous kasi, yung pwede lang sabihin na aggression, especially they have JP of course, and yung accuracy ng pana burrito dito. Nakakairita na yung mga panay kung saan nanggagaling. Pero makikita si Bruce dito. Bouncing ball kagad ay nabitawan. At si Sanford dumadive na. JP nasa likod. Sige katang EP din na dito. Dito si Brusco. Kera. At nandun yung setup. Naku, tinamahan pa namin sila. Araw may kasama mag-drop. Pero aatras na rin muna dito. Si Liquid Philippines. Habang si King Kong ay sumisilip din. Cartezy umaamba. Tumahan na naman namin sila araw. Balik si Cartezy. Pero andito rin si JP para lang saluhin. Andun na naman yung Abyssal Arrow. Lala! And Sanji, ladies and gentlemen, nangingibabaw na naman gamit ang silino niya. Segundo, laging may tinatamaan dun. Oh my goodness. Ang dami sanang play na maganda ang ginawa dito ng Onyx Philippines. Sinubukan na ng depensahan yung mid. Nabigay pa rin naman yan kay Oheb. Ikaw nga. Nandoon yung pag-cover ng mga bala ni Kelra pero yung mga pana hindi nila maiwasan. Okay, 2v1 yung laban! King Kong ay namatay.
Hindi yun niya in-expect na sasalubungin siya doon. Ang daming incoming attacks dito para kay Kikong. May dashes ka man, pero ang hirap iwasan. Ang lagkit sa feeling. Literal stampede kasi kahit anong anggulong panggalingan ng TLPH, meron silang pang-aabutan. Yung drive ng Baksha, yung shadows ni Carl TZ at yung mga pana ni Sanji. And aside from that, hindi rin sila malaya. 3 straight turtles, by the way, ang nakuha dito ng Team Liquid. Oo, lalo yung ibon ni Super Prince talagang hindi malaya. Bakaliwala yung kanta kasi hindi makalabas. Oo. Yung Onyx Philippines dito. Ibong may layo lumipad. Kaso paano ka lilipad sa sitwasyon na yun? Ang daming tumatama sa'yo. Oo, ang dami nang hunting sa kanya. Para ka naglalaro, alam mo yung duck, tapos may baril-baril. Yung mga laro ng mga personal computer. Oo, Parang yung- ganun yung ginagawa. Oo, Wait lang. oy, oy, oy. Shadow Kid, tatlo nagsalo doon. Tumama ng Revisal Arrow. Grabe. Ay, Di ba? Gustuhin mo man na may makuha dito for TLPH, but with that kind of player, nahihirapan talaga yung Onyx Philippines. Any conditions for them para totally naman neutralize, ma-shutdown man lang din si Carl or Oheb. Honest, kailangan mauna yung Onyx. Kaso ang problema nila, may Baksha kasi. Yun nga. May alam mo yung may rumoronda, may nagpapatrol sa TLPH. And ang hirap for Onyx Philippines sa umabante kasi kapag nahuli sila, wala sila sa pwesto. Again, ang bilis ng pag-punish. Yeah. Kahit papano, nakakuha naman ng space doon sa may bandang taas si King Kong. So in terms of the jungle naman, kamusta ba tayo sa ating in-game equipment? Ayun, medyo malaki yung kalamangan talaga ni Carl TZ. 2,000 yung lamang niya against Grabe. King Kong. Pero ang kinaganda naman for King Kong, no, medyo makakahinga siya ng konti. May konting recovery. Nandiyan na yung kanyang Holy Crystal Starlium combo. Pero again, yung Joy Hayabusa matchup, alam naman natin, medyo Hayabusa favored yan. Oo, lugi, no? Alam mo naman, pag wala kan yung dash na nag invulnerable, lugi ka. Yung mga Suyu, nakakaligtas yan. Yung mga Ling, isang Tempest of Blade lang, nakakaligtas si Shadow King. Pero yung Oo. Joy kasi, wala eh. Kahit sayawan niya yan eh. Straightforward, kumbaga. Tingnan mo si Carl TZ, diretso yung lakad! Ayun na, Pinagsaluhan. Bumalik pa. Kiniskis pa yung ulo sa pader para di siya makita ng Onyx. Medyo masakit yun Pero ngayon para sa TLPH, nabanggit na nga natin, on to the lead talaga. 10K gold lead, Midnight, hawak nila. May Lord pa sa may bandang baba. Dedepensa, kakayaning tumunaw. Okay, lalim ni JB dito. Ay lalabag niya yung kanyang Sanford, Revitalize para Sanford. si Sanford. Dinazone lang yung mga miyembro. Pero tumamaran mo niya Vincent Arrow! Grabe na si Sanji dito. Nakakuha ng kill ngayon. Parang ipitata dito ang Team Liquid. Pero Carl! hindi nila matras. Pero kumamatay din si Brusco. Dalawa nakakalapatumba. Carl! Carl! Dito si Super Prince. Pero buhay pa rin ang Onyx. Buhay pa rin ang Onyx. Oh, munti ka na. Nagkaroon pa ng shadow dito yung Hayabusa. Nag-iwan pa ng mga trap si Sanji. Buti na lang for Onyx Philippines. Patay nila si Oheb. Walang round 2 ng Yeah. Zaman Force. Pero may minion pa sa mid. Pero baka ito yung round 2. Pana, hindi tatama. Pero Dami, tatamaan ng gusto dito is going to be the mid lane turret. At katulad naman, ang daming kailangan isipin din dito ng Onyx. Grabe. Umuulan na ng pana yung Enchanted Talisman ni Sanji rito. It's making it work for TLPH. Napakaraming traps, napakaraming pana. Dagdag pa natin dyan yung more damage from that the Lightning Truncheon. And Yep. of course, yung Resonate din, dagdag dagdag problema. Sakit pa sa ulo. Tapos may cooldown reduction pa yan. Plus the Baby Kicks is doing it. Pero King Kong on to Sanji. Top lane. Tinanggap Tinanggap niya na. Pumflex Tinanggap na lang. niya na. Boss cooldown eh. Oo, tinanggap niya na ang kapalaran para bang sabi niya, guys, Oh, ipagiganti niyo na Oh. lang ako. Hanggang dito na lang muna ako. Pero still, a shutdown is a shutdown. What we cannot deny, TLPH is still leading dito sa game on number 4. Nahuli siya sa kusina, walang ingredients eh. Wala Sige na, eh, sige na, kulang wala ko lulutuin eh. Wala eh. Up. Wait lang ha, parang ang plano ata dito ng Onyx Philippines ay simulan na pagbagsakin yung Torres sa Conceal. gitna. Pero sabi ni Carl TC, Oy! unahan! Pero naunahan ata siya! Makakakuha shadow out. Si Kirk dito ang baba ng buhay. 30% na lang. 15 seconds pwede para magkabol, sa pwede Lord. magkabol. Pwede natin habulin Super Play. Sapang Cyclone Eye. Grabe si JP, dumadrive by oh. Grabe, no? Gulong laban sa ibon. Matatakot ka talaga dun. Wala, mabilis yan. May acceleration yan. Napakadaya niyan eh. Aapakan lang yung kasi. Ngayon, TLPH. Hawak na naman nila yung Lord Pit. Medyo mahirap to for Onyx Philippines to reclaim considering na ang kalaban nila dito, hindi lang yung jungle, hindi lang yung Lord, yung mga pana na naman ni Sanji. Yung chances ngayon na makasingit ang Onyx ay meron pa rin naman. Pero mas mataas yung chance dito na makapang-backs out yung TLPH. And as we've mentioned, it's going to be a free Lord for Team Liquid. Pangalawang Lord ng laban na ito makukuha ni Carl TZ. Grabe yung JP Patrol, men. Diba? Iba yung JP Patrol. hindi makalapit yung Onyx eh. Rumuronda si JP. Alam mo yung, ginamit na nga lang yung trap tsaka yung pana pang burst ng Lord para mas mabilis. And then si JP, pinabato ng plato yung Onyx. Oo, parang siya si Leo laging at your service. Oh,
Ibang klase talaga yun. No? O, yan na. At your service na naman! Oh, pero- JP, okay, pipigil. Medyo kinakabahan, medyo kinikilig. Pero ngayon, may Lord na kailangan isipin ng Onyx Philippines. Ito na yung bad trip na yung Onyx. Di naman nila binubuk si JP pero punta na punta. And CLPH. Oh, yan. Tumama na naman. Ito na, yan yung number 1 kalaban nila eh. Numerous arrows incoming here para sa Conceal. TLPH. Conceal ginamit na dito. Sanford, Sanford, bandang baba, umaatake. JP, rolling around. Ayun na, tumama yung Bisel Araw ha. Ngayon, Berets Rage. Natama na naman yung Bisel Araw. Nakakadalawa ulit si Sanji. Bilangin natin. Pero andun yung Lord. Buhay pa rin. Pwede na ba mag-base out dito? Team Liquid Philippines. Parang kaya na ata nila. Pero si Carlito, inatay lang niya si Super Prince. And this time, Ibase! magtatapo sila ang laban. 2-2 ang ating score.